Ganito rin ba ang problema ng motor mo, lalo na sa Sniper 155? Wala namang problema pagdating sa remote. Kaso kapag pinipihit na yung knob ng keyless, ayaw ito gumana. Kapag ganito ang problema ng motor mo, huwag agad-agad bumili ng mga pyesa. Baka naman simple lang ang problema. So ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi napipihit ang keyless? Nagkaroon ba ng sira ang remote? Kailangan na bang bumili ng bagong keyless switch? O kaya naman may problema sa battery? At eto nga ang ating aayusin. Sa video ito mga idol, mag-home service tayo dito sa Dasmariñas, Cavite. Ang issue ng motor, hindi siya umaandar. So ang motor nito mga lodi, Sniper 155. So ang unang gagawin natin, i-troubleshoot kung bakit nga ba hindi na umaandar ang motor. So tara. Nung narating ko nga ang lugar ng paliparan, tumabi nga ako para siya i-message at tiningnan ko ulit ang mapa kung nasa tamang lugar nga ba ako. Dahil first time ko lang mapasok ang lugar, kaya naman hindi ko kabisado ang pasikot-sikot dito. Although dito ako dinala ng Google Map, pero may kutob talaga ako na hindi pa ito ang eksaktong lugar. Kaya naman minessage ko na siya na andito ako sa tapat ng terminal ng tricycle. Tapos ang reply, nasa gilid lang sila ng paliparan National High School ng Phase 4. At para masigurado, nagtanong na rin ako. Sir? Pwede magtanong, saan yung Paliparan National High School? Meron doon, meron dito. Ah, meron dyan? Oo. Anong page? Phase 4. Page 4 yun. Ah, dyan? Okay, thank you sir. Meron dito, page 4. Ah, Phase 4 din yan? Page 4 na ito na. Sa high school yun. High school. Yan, page 4 yan. Yun yung page 4. Ah, dito? Okay. Ito, page 4 dito eh. Sige sir, thank you. Kung sakaling may mga problema kayo sa inyong mga motor mga idol, mag-iwan na lang kayo ng mga tanong dito sa ating comment section para agad kong masagot ang mga katanungan ninyo. Pwede nyo rin naman ako i-message sa aking Facebook page, ito nga ang aking logo. Or kaya naman sa aking number 0927-838-5661. Sa mga nagbabalak na pumunta sa akin, matatagpuan nyo ako sa Bagtas Tanza, Cavite. Phase 4 ng Carissa Homes. Sa likod lang po yan ng Vesta Mall. Sa puntong ito, nagkita na nga kami ng misis ng aking customer at tinuro na rin sa akin ang daan papunta sa kanila. So tara, let's go. Ganun po. Ganun lang po. May bahay po doon na tiles. Ah. Doon. Sige. Kung sakaling ganito ang magiging problema ng customer mo or kaya naman motor mo, ang unang-unang gagawin natin, doon tayo pumunta sa remote. Kung wala bang nagiging problema habang pinipindot. Malakas pa naman ang battery nito. Kaso ang problema, ayaw talaga mapihit ng knob. Ito ang dahilan kung bakit balak na nilang bumili ng bagong keyless switch. Para magkaroon ng power ang buong motor, dapat ang remote at ang receiver may communication link. Ang pangalawa nating gagawin, tutumbukin nyo kung saan nakalagay ang battery dito sa Sniper 155. Sa case na to, hindi napipihit ang keyless knob, kaya naman hindi mabubuksan ang upuan kasi doon nakalagay ang battery. Para mabuksan manually ang upuan, mayroong sariling susi ang Sniper 155 para dyan. At yan nga ang dahilan kung bakit ko naalis ang battery. Pangatlo nating gagawin, sukatan nyo ng voltahe ang battery, baka naman kasi lobat. At ito ang dahilan kung bakit walang response sa receiver. Basahan natin kung ilan yung voltahe ng battery. So nasa 11.2, mababa. Okay, so ang gagawin muna natin mga lodi, kasi walang karga, susubukan natin i-charge. Kung mag-charge ito, ibig sabihin walang problema. Okay? So dito mga lodi, charge na natin yung battery. Mamaya susukatan natin yan ng voltahe kung nagkakarga nga ba yung battery na yan. So at this moment, may battery akong dala-dala. So ito muna yung titestingin natin, para ma-diagnose natin yung problema ng motor. So basahan natin mga lodi kung ilan yung voltahe na ito. Uy, nangyari dito sa kuwang ko. Talaga naman mga idol, dito pa tala nagkataon kung saan nagtro-troubleshoot ako. Naubos na rin pala ang mga power ng battery ng aking multimeter. Kaya naman hindi ko na sinukatan ang battery kong dala-dala, sinalpa ko na sa Sniper 155. At eto nga, umaandar na. Ayun na, natuwa na silang lahat. Bumaba na sila.
So mga lodi, so ang nagkakaroon ng problema dito sa motor, itong battery. So brand new naman to, kaso hindi siya nagkakarga. Nung pagkasalpak nila dito sa battery sa Sniper, nag-activate naman ang actuator ng keyless switch at nagkaroon ng power ang buong motor. Ang problema kapag ini-start, ayaw nitong umandar. Kaya naman nakapag-isip sila na baka may problema sa keyless switch at balak na nga nilang bumili ng bago para nga sa quality na serbisyo at hindi na pabalik-balik pa. I-check natin ang charging system ng motor. Baka naman bukod sa battery, ito rin ang nagkakaroon ng problema. So dito mga lodi, tetestingin natin itong battery natin kung nagkakarga ba itong motor. Baka naman kasi bukod sa battery may problema itong motor na to. So testingin natin. So dapat habang umaandar yung motor, yung sukat ng voltahe mga lodi, pumapalo ito ng 14. So set natin sa GC yung ating voltmeter. Tapos kunan natin ng voltahe. Okay, so ayan mga lodi. So ayan. So walang problema sa kanyang charging system dito sa motor. Ibig sabihin, yung nagkakaroon ng problema lang talaga yung battery na nabili. Alright, so yan lang mga lodi. Kung paano mag-troubleshoot ng ganitong mga problema sa motor, lalo na sa Sniper 155. Okay. Dahil hindi na nga talaga nagkakarga ang battery na ito mga idol. Kasi kung mapapansin nyo sa ating video, bago pa lang ako nag-troubleshoot dito sa motor, chinarge ko na ang battery na ito. Dapat sa mga ganong oras, aabot na nga ito ng 12.6 to 12.8 volts. Kaso ang nangyari hanggang 11.6 lang talaga. Ang susunod nating gagawin, maghahanap tayo ng battery na pamalit dito. So tara. So mga lodi, bili mo tayo ng battery para doon sa Sniper 155 na ginagawa natin. Busy kasi si madam, di matutukan. So hanap tayo ng motorcycle shop. Disclaimer lang mga idol, hindi po ako sponsored sa videong ito. Dito sa product na bibilhin natin, may tiwala lang ako sa battery na to, kaya ako ito ini-endorse. Halos kasi lahat ng mga gawa ko, mapa-carb type man or kaya naman FI, hindi nagkakaroon ng problema kapag ito ang ginagamit ko. May OD kayo na battery, OD? So yung may load, meron sila. Ang kagandahan sa battery na ito, mura na, quality pa. Nagkakahalaga nga lang ito ng 730. Hindi ko lang alam sa iba kung magkano ang bentahan nila. Pagkatapos ko nga mabayaran ang battery, bumalik na ako sa aking ginagawang motor. At isasalpak na nga natin ang ating bagong binili. So mga lodi, nakabit na natin yung battery dito sa motor. Yung OD na bagong bili. So subukan na natin mga lodi. Ayan. So kanina hindi siya nag-start, tsaka walang panel gauge, ano? Hindi nag-display. Start natin. Ayan. So mga lodi, siya nga pala mga lodi, bago ako umalis dito sa lugar, sinilip ko nga ang harness ng motor. Baka naman nginat-ngat ito ng daga kasi nga ito ay na-stock. Pero hindi ko naman nakita ang mga senyales na binahayan ito ng daga, or kaya naman mayroong mga ngat-ngat na mga wirings. So sa halagang 730 goods na yung motor ni idol. So mga lodi. Okay, so yun. Ulitin natin mga lodi. Ulitin natin. Ayan. So wala nang problema. Alright.